Corona, yung kanyang inassign yung property doon sa kanyang anak. At nakalagay doon sa document na for a valuable consideration. Pero walang supporting documents yun for a valuable consideration. Meron pang kasama doon kanina sa dokumento namin kasi exhibit yung written letter ni Chief Justice Corona doon sa developer na ina-assign niya. Kaya nagkaroon after that, nagkaroon ng absolute deed of absolute say. Pero yung deed of assignment, kina-question namin yun. At yung mismo absolute say. Kaya namin pinapresent yun sa article 2. Kasi dapat yung property na yun, yung Makili Hill worth 6.2 million pesos, dapat yun nakalagay yun sa SALN ni Chief Justice Corona na never niya pinagay yun kahit. So, that's all. Okay. So, testimonies na i-present niya na, kaya niya na mag-convict si Corona sa Article 3? Well, kami, no, as the prosecutors, tiwala kami, no? We're confident na with this alone, yung sinasabi namin, with the Article 2 alone, we can convince the senators to convict Chief Justice Corona for betrayal of public trust. With the evidence, because right now we're just marking it as exhibits. After this, we will make an offer sa dulo. And ang unang pagbubutuhan kasi ng mga senador, yung pinakauna na pagbubutuhan yung Article 2. And with this, we're confident of a conviction. Meron na kayong idea kung saan galing yung pera niya pinabili kasi nalalaki? Well, di ba, yun in the course of the trial, lalabas yun. Kasi sa ngayon, wala siyang pera. Yung pinakita lang namin, yung alam lang namin, na wala siya, yung income niya, yung property manifestly out of proportion dun sa income niya. Yun ang nakikita namin ngayon. So, siguro sa depensa yon, sa kanila yon kung meron silang pera. Pero based on the legal, yung legal na income, wala kami makita. So yung subpoena ng mga bank account, tutuloy pa ba yun, sir? Yung bank accounts, withdraw namin yun, no? Kasi pinag-uusapan namin. And mukhang we have not yet decided, pero mukhang we are intent to request for another subpoena para dun sa bank accounts. Sir, how many witnesses do you have sa Article 2 and do you expect to finish it? We still have siguro mga Article 2, pagpalagay mo mga 7 na witnesses, and we expect to finish ngayong linggo. Sir, just sa bank accounts, lahat ng prior request niyo dati, lahat ng dati na request niyo na withdraw ninyo, same ba yun yung mga bangko na dalawang PTI? Diba? Pinag-uusapan pa namin yun. You already have the exact information at bank accounts na gusto niyo ipasabihin. Kasi dati, sabihin yata kayo na dapat specific. Hindi, kasi doon, may mga ibang specific doon may ibang hindi. So ngayon, yung kinukuha namin yung specific para we comply with the directive of the Senate President. Sir, no-wait tayo ng secret deployment, yung ka-request nyo sa mga banks. Erin, If we do proceed with kung ipagpapatuloy po namin yung request namin ng subpoena sa bank deposits, hindi ba mag-violate dahil this is an impeachment court, and one of the exceptions to the bank secrecy law is when an account is subject to litigation. So this is an impeachment court, it would fall under the same exception. Ano pag na-withdraw na? Nandun pa naman yung bank records. Bank records nyo. Meron ba kayo information na natatanggap kung may withdrawals na? Ang dami nang dumarating ng mga balita, no? Pagdating doon. hindi mo na namin sasabihin sa inyo. Ngayon, Gumawa kasi kang Nino. Oo.
Hindi, Under pain hindi of niya ako perjury. hinahawakan. In fact, sinasabihin niya ako sabihin na yun yun, Sige, senyas go. yun. Okay, go. Pero Ang antayin po information na natin, nakaka- ayaw natin pag-usapan yung merits ng kaso muna. Hindi naman part ng marriage to withdrawal. Merits yun kasi patungkol yun dun sa mga assets na hindi pa namin napipresenta na hindi niya diniklara sa kanya yung salad. Pero siguro panghuli na lang dun sa katanungan mo, para sa amin, maganda ang araw na ito dahil nabuo na po natin. Nakuha na po natin yung SALN, naipresenta na po natin yung mga titulo na matagal po dinidinay nila. Nakuha na rin po natin yung income tax records at documents na nagpapakita na talagang walang kakayanan kahit yung mga anak ko mag-acquire ng mga assets. At panghuli, nakita na po mismo natin sa records mismo ng mga developers na mga properties na ito, binayaran po nila ng malalaking cheque, tigil 5 milyon, 4 na milyon, at a time when they declared in their SALNs, less than 5 million yung kanilang cash on hand. Paano nangyayari yun? Para sa amin, malinaw na malinaw, we have presented witnesses under oath, and we have proven that the Chief Justice has been regularly and repeatedly lying under oath sa kanyang SALN. Para sa amin, malinaw po ito na ito'y pagtataksil at pagtalikod sa kanyang sinumpaan para sa taong bayan. Sir, good evening. Yung 27 OR, original receipts na present kanina, ano ba yun? In a form of cash or check na check payment? Cheque. Cheque yan. Lahat yun, sir, nakapangalan kay Chief Justice Corona. Yes. Very Tolo. Yes, and Mrs. Cristina Coron. So, linawin niyo sinabi ni lahat yan, no? Ito yung property ni Charina na nasa McKinley Hill. Mula po sa reservation agreement, mula sa 27 checks na binayaran pati mga resibo, ang cheque nanggaling sa account nila Chief Justice, lahat ng resibo nasa pangalan nila Chief Justice. Matapos na pong bayaran, right before i-issue ang deed of absolute sale, doon po nila biglang sinabi, hindi amin yan ha, yan po ay sa aming anak, pwede bang pakilagay ang titulo sa pangalan ng aming anak? Na para sa amin, talagang Yeah, katakataka. pero before that, before nila yung in-assign, merong deed of assignment. At doon sa deed assignment, may nakalagay doon na value for valuable consideration. Ibig sabihin, hindi yung donation, for a valuable consideration yan. Ina-assign nila sa kanyang anak. Ano yun, sir? Joint account? Joint account ba? Sa check? Yes. Basta sigurado kami na nanggaling yung mga cheque sa either isa sa kanila, Christina, or sa kanilang dalawa. There were different occasions, but the checkbook did not, or this account, came from the spouse's Corona. So, summarize lang, no? Balik tayo dun sa reklamo natin. Article 2, culpable violation of the Constitution, tandisang paglabag ng saligang batas, yung hindi pagpa-file na makatotohanan ng SALN. Pangalawa, betrayal of public trust, maaaring tumanggap siya ng hindi natin alam kung regalo o suhol o pamana, hindi natin alam. No? Pero palagay ko, klarong-klaro naman sa ating mga batas, lalong-lalo na sa Code of Judicial Ethics ng mga huwes, na bawal tumanggap ng ganyang klaseng mga regalo. So, palagay ko, yan ay pagkanulo o pagtataksil dun sa tiwala ng publiko. Tsaka siguro lastly, yung kanina, yung sequence natin na articles, yun na yung final sequence from the prosecution. After ito na Article 2, pagkatapos ito, pupunta kami sa Article 3. Yung Article 3, yung integrity. After that, diretso na kami sa TRO, yung kay GMA and KFG. After that, yung sa closeness sa Article 1. Pagkatapos dyan, pupunta kami dun sa JDF, Article 8, at special allowances for the judiciary. After that, pupunta kami sa Article 4, yun yung status quo ante sa Mercedes Gutierrez case. Then Article 5, flip-flopping ng decisions. Andun yung Dinagat, andun yung 16 cities, and lastly, magtatapos kami doon kay Del Castillo, creation ng Ethics Committee, which is Article 6. So kanina nakita namin yung liberality on the application of the technical rules. At ito yung hinihingi lang namin ng prosecution para smooth, mabilis, matapos natin sa very reasonable time
At sana magtuloy-tuloy ito para at least matapos natin on target yun sa time na target ng prosecution for presentation of evidence. So, salamat. Last technical ba kasi wala sa Sabi ko nga, we miss her. Soundbite, ha? Soundbite. Thank you so much. Sabihin ko naman, we will like her.